Mga minamahal, tayo tuloy-tuloy na sa ating pananambahan. Narito po tayo sa pagkain ng salita ng Diyos. Tayo po magseteo bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos. At akin na po yung binibigay po pagkakataon sa ating beloved preacher, Mark Newell. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Orlando Magaling. Tayo po'y manalangin sa ating mahal Panginoon. Dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unang dalangin ay mahal na Pastor Valdez Prada Almeida. Maraming salamat po Diyos sa mga naunang bahagi ng iyong banal na gawain sa gabing ito na tinanggap niya sa kalangitan, yung pinagpalang lubos, nilangisan, aming mga pagpupurit, pagsamba, nakaabot dyan sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon. Aming mga panalangin, malinaw mo narinig, O Diyos, maraming pong salamat. Higit, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis at banal na presensya, lagi mong ibinubuhos sa aming kalagitnaan, nagbigay ng kagalakan, kapayapaan sa mga puso at kaisipan, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos, sa aming pag-aaral po ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat, muli kami humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala, lalo na po ang abang lingkod. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kaming muli sa pamamagitan ng iyong banal na salita, O Diyos. Ikaw nga po maglagay makatagal lalabas sa aking mga labis, sa kanang akin ako'y walang magagawa. Isang maraming basahan sa iyong harapan. At sa ulat na langin ng aming mahal na pastor, aming sama-samang sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, demons of distraction, unbeliefs, and doubts, cast out in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal Panginoon. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Bago tayo tuloy magpatuloy, I want to give the highest praise, glory and honor and power and thanksgiving and majesty belongs to the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, the Alpha and Omega, Jesus, the one true God. Praise the Lord. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Waldy Israda Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. Greetings and respect to all beloved children, to all beloved Almeida family, at sa lahat ng ating mga live webcast viewers na kantabay sa mga oras nito. Pagpalain po kayo lubos ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Jesus. At praise the Lord po sa ating beloved ordained preacher, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. At isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising pa magsabi ng praise the Lord. Amen. Tayo po mga minamahal ay mag-aral ng banal na salita ng Diyos. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko rin magpasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa panibagong taon po na kanyang ipinagkaloob sa akin, mga minamahal. Sa araw po ngayon ay aking kaarawan sa laman. At nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na patuloy po tayong pinanghawakan, pinatatag ng ating mahal na Panginoon sa unat panalangin ng ating mahal na pastor. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na, mga minamahal. Ating pong topic sa umagang ito, ating pinamagatang Faith of a Little Child. Sa Tagalog, pananampalataya ng isang maliit na bata. Faith of a Little Child. Pakibasa po ang ating key verse sa Matthew chapter 18 verse 3. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 18, ang talata po ay 3. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Ang sabi po ng English, and said, verily I say unto you, except ye be converted and become a little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon Diyos, ang magpapala ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Ipinapakita po dito, mga minamahal, sa talatang ating binasa, na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mga galing, mga minamahal. Hindi sa pamamagitan ng ating mga talento, hindi sa pamamagitan ng ating mga narating dito sa lupa, mga minamahal. Hindi sa pamamagitan ng ating mga success. O anumang ating naabot dito sa lupa, hindi sa pamamagitan yan. Ang sabi ng ating talatang binasa, mga minamahal,
bagkus maliban na tayo ay maging parang isang bata, sa pagsunod sa Diyos ay hindi natin makikita ang kaharian ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Paano bang pananampalataya ng isang bata, mga minamahal? Paano po ba maniwala ang isang bata? Ibig sabihin po ba ng ating mahal na Panginoon ay sa edad nating ito, babalik tayo sa pagkaisip bata? Hindi po yon, mga minamahal. Hindi po ganoon ang ibig sabihin ng Biblia, mga minamahal. Ang ibig sabihin po ng ating mahal na Panginoon, gayahin natin ang paniniwala ng isang bata. Everybody say amen? Everybody say praise the Lord. Ang isang bata po kasi, mga minamahal, walang kakayanan. O wala siyang kakayahan na ipaglaban ng kanyang sarili, paglaban. Mga minamahal, wala siyang kakayanan paglabanan ang mga problema, mga pagsubok sa sarili niyang lakas. Dahil ang bata ay wala pang kamuang-muang. Everybody say amen? Kaya bilang isang bata, mga minamahal, siya ay palagi nga nakadepende sa kanyang mga magulang. Yan ang isang bata. Hindi niya kaya mag-provide para sa kanyang sarili ng makakain, hindi niya kayang kumita ng pera. Sa madaling salita, mga minamahal, ang isang bata, nakadepende lahat sa kanyang mga magulang, mga minamahal. Umiikot ang mundo ng isang bata sa kanyang mga magulang. Yan ang karakter ng isang bata, mga minamahal. At ang ugali ng isang bata, let's say 5 years old, yan talaga, bata talaga yan. Ang ugali ng isang bata, madali yang maniwala, mga minamahal. Sabihin mo lamang sa kanya na ibibili mo siya ng candy, o ibibili mo siya ng laruan, mga minamahal, sobrang saya na yan. Everybody say amen? Hindi mababago yung paniniwala ng bata sa sinabi ng kanyang magulang o sa sinabi ng taong nangako sa kanya, mga minamahal. Pangahawakan niya ng isang bata, mga minamahal ko. No matter what, mga minamahal, no matter what happen, ano man ang mangyari, hahanapin ng bata sa kanyang magulang o doon sa taong nangako sa kanya, yung ipinangako niya sa bata. Everybody say amen. Yan yung karakter ng bata. At kapag pinagalitan ng isang bata, mga minamahal, kung may maling nagawa ang isang bata, maya-maya lamang, nakakalimutan na yan ng bata. Pag pinagalitan mo yung bata, hindi yan nagtatanim ng galit. Iiyak lang ang isang bata sa isang tabi at pagkatapos nun, makakalimutan niya na pinagalitan mo siya. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang tanging alam lamang ng isang bata, sumunod, maniwala sa sinasabi ng kanyang mga magulang. Yan lamang ang tanging alam ng bata, mga minamahal. At sa batang mga 5 taong gulang, mga minamahal na ganyang edad, hindi yan marunong magsinungaling. Everybody say amen? Kaya yung bata na ganyang edad, bata talaga, tapat yan sa lahat ng kanyang sinasabi. Kapag sinabi ng bata na nagugutom siya, o nauuhaw siya, totoo ang kanyang sinasabi. At kapag ang isang bata ay umiiyak, mga minamahal, may mga bagay na hindi niya masambit, mga minamahal, ibig sabihin, may nararamdaman ang bata na hindi niya maipaliwanag at umaasa ang isang bata na siya'y lilingapin ng kanilang mga magulang. Everybody say amen? Ganyan ang karakter ng isang bata, mga minamahal. At kapag ang isang bata ay nilingap ng kanyang mga magulang, doon gumagaan ang pakiramdam ng isang bata. Buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nawa, mga minamahal, na sundan natin yung ilan sa karakter ng isang bata. Ang sabi ng ating topics, ang sabi ng ating keywords, maliban na tayo na parang maging bata, sa anumang paraan, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Everybody say amen? Pinag-aralan muna natin yung karakter ng isang bata. Ano ang mayroon sa bata? Bakit inihalimbawa ng mahal na Panginoon ang pananampalataya ng isang bata? Pakibasa. Mark chapter 10, verse 15. Marcos 10,
15. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad ng isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Everybody say amen. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Napakalinaw, mga minamahal. Kailangan po nating tanggapin ang kaharian ng Diyos bilang parang isang bata, mga minamahal. So, sa anumang sitwasyon po natin na kakaharapin sa ating paglilingkod, dapat ay maging katulad po tayo ng isang bata sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Parang bata sa pagsunod, parang bata sa paniniwala, sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ganun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Ang bata kasi, mga minamahal, susunod lamang yan kung ano ang sinasabi ng kanyang mga magulang. Hindi yan mga ngatiwiran dahil wala pa siyang alam. Pag sinabi ng kanyang mga magulang, pumunta ka doon, ang bata pupunta doon. Kasi wala siyang ikakatwiran, wala pa siyang alam. Gusto ng mahal na Panginoon, ganoon din po tayo. Kapag sinabi ng mahal na Panginoon, anak, gawin mo ito, huwag ka nang magtanong sa mahal na Panginoon, huwag ka nang magpero sa mahal na Panginoon. Sumunod ka lang na parang wala ka pang alam at ang alam mo lamang, inuutusan ka ng iyong Ama sa langit. Everybody say, amen? Di ba, pag ganitong edad na natin, marami na tayong alam sa buhay. Pag inutusan tayo ng magulang natin o inutusan tayo ng kung sino man, at kapag hindi tayo komportable sa inutos sa atin, sasabihin natin, bakit ako? Hindi ko kaya, ayaw ko, mamaya na lang. Di ba? Pero kapag tayo inutusan, ang isip natin ay parang 5 taong bata, ang tanging lamang nating isasagot sa nagutos sa atin, opo, 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 susunod po ako. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ganun ang gusto ng Diyos, mga minamahal, na pagsunod sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Kapag sinabi ng mahal na Panginoon sa iyo, anak, gawin mo to, anak, magpagamit ka, anak, magpakainit ka, hindi ka magtatanong sa Diyos, hindi ka mangangatwiran sa Diyos, hindi ka magsasabi ng pero, mahal na Panginoon. Ang tangi mo lang sasabihin, opo, mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi ang bata, mababa ang kalooban palagi. Walang reklamo yan. Walang tanong-tanong yan. Ang bata, kahit nasasaktan yan, hindi yan nagagalit sa kanyang magulang. I'm talking about young children, mga bata talaga. Kapag yan pinagalitan mo, hindi yan magagalit sa iyong iiyak lang yan sa isang tabi. Everybody say amen. Ganoon din ang gustong paglilingkod natin ng ating mahal na Panginoon. Kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin, susunod lang tayo kahit parang mahirap sa atin. Kahit parang masakit sa atin. Ang gusto ng mahal na Panginoon, sumunod ka lang dahil alam ng Diyos ang kanyang ipinapagawa sa iyo. Walang ipapagawa sa atin ng mahal na Panginoon na tayo po ay mapapahamak, na tayo po ay mailalagay sa pangit na sitwasyon. Everybody say amen. Kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, may ipinapagawa siya sa iyo, may inuutos siya sa iyo, susunod ka lamang na parang bata. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba yung bata nakadepende sa kanyang mga magulang yan, palagi. Ganoon din ang gusto ng Diyos. Yung ating pananampalataya nakadepende palagi sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung parabang wala kang magagawa kapag malayo ka sa mahal na Panginoon. Kahit na mayroon kang narating dito sa lupa, kahit na may mga ari-arian ka dito sa lupa. Pero ang gusto ng mahal na Panginoon, ang iyong buhay nakadepende sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Everybody shout praise the Lord. Mukhang matamlay po tayo, mga minamahal. Tandaan po natin ang Word of God na magdadala sa atin sa kalangitan, mga minamahal. Kapag may nagpatutuo dyan ng pagpapala, okay, pumalakpak ka. Pag may nagpatutuo dyan ng himala, okay, pumalakpak ka. Pero ang salita ng Diyos ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaya mas lalo mong palakpakan ang salita ng Diyos. Everybody say amen? Ayan, mga minamahal,
Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon na para bang kapag tayo ay malayo sa mahal na Panginoon, wala tayong magagawa, mga minamahal na. Sa mahal na Panginoon, lagi umiikot yung ating mundo. Mga minamahal. Yung pong patotoo nung baguhan dyan sa Kaingin, San Rafael, Bulacan. Yung ating nabuksan na gawain po dyan. Kausap ko kahapon ng gabi, nagpatotoo po sa akin yung baguhan. 1 month pa lang siya. Nung unang dalo niya, pangalawang dalo niya, hanggang pangatlong dalo niya, tuloy-tuloy. Kaya lang may, yung pang-apat na linggo, kasi Webes po doon, yung pang-apat na Webes, hindi po siya nakadalo. Pero alam niyo, sabi sa akin, yung baguhan na yon, bagong bautismo, baguhan pa lamang sa mahal na Panginoon, hindi pa masyadong nakaranas ng mga kabutihan ng Diyos. Ang sabi niya sa akin, alam mo, brother, hindi lang ako nakadalo ng isang Webes, parang napakaraming kulang sa aking buhay. Everybody say, amen? Ano ibig sabihin, mga minamahal? Sa kanyang musmus na kaalaman pa lamang sa paglilingkod sa Diyos, para sa kanya, umiikot ng kanyang mundo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon.